So, ibig sabihin, kung nagtatanong ka lang, may sakit ba ating presidente? Totoo ba itong dokumento na ito na galing na sa isang ospital? Totoo ba ito? So, that is not a statement of fact. That is only a question. So, dapat ang gagawin ng Malacanang, sagutin lang. Walang problema, nagdemanda sila. So, right naman nila magdemanda. So, anyway, I don't know, siya matademanda o NBI. Ano po ang kailangan patunayan kay Mark para ikaw ay mahatulan na guilty sa reklamong unlawful publication? Ang kailangan mo, for example, you are the prosecutor. Kailangan, you are the prosecutor, you have the burden of proof. Ikaw yung complainant, ikaw yung nag-represent sa Estado, you have the burden of proof, hindi yung defendant. So, ano yung burden of proof mo? Kailangan i-prove mo that ang publication, there must be publication, and yung publication is false, fake news, or fake information. And second, yung nag-publish has knowledge. May knowledge or reckless disregard of the truth. Alam niya na hindi totoo, but pinagsasabi pa rin niya. May knowledge siya na hindi totoo, but pinagsasabi pa rin niya. It will endanger public order. And second, damage the interest of the state. So, ibig sabihin, kung hindi alam ng isang akusado na kung totoo ba o hindi, tapos pinablish niya, fake news pala, hindi siya maging guilty ng unlawful publication. Kasi unlawful publication, kailangan alam mo na mali yun or your reckless disregard of the truth, but pinablish mo pa rin. Yun ang tinatawag na unlawful publication. Pero Kuya Mark, paano kung ang caption mo sa isang dokumento na yung pinost, hindi direktang pagsasalaysay, kundi patanong? Halimbawa, pinapsyonan mo, meron akong nakitang dokumento regarding isang mataas na opisyal. Ito ba'y totoo o hindi? Baka pwede pong masagot. Kung ganun ang messaging, unlawful publication po ba yun? Hindi, kasi ang unlawful publication, you publish a statement of fact. There must be a statement of fact. Yun ang pagkakaiba ng statement of fact from question. Nagtatanong ka, iba yung nagtatanong, bawal ba magtanong on air? Diba? Hindi naman bawal yun. Iba yung nagtatanong sa nagsasabi ng statement of fact. Ang unlawful publication, you're making a statement of fact. But yung statement mo false. And alam mo na hindi totoo. Or you disregard, reckless disregard of the truth. But pinablish mo pa rin. And yung publication mo cause damage to the interest of the state or endangers public order. So, ibig sabihin, kung nagtatanong ka lang, may sakit ba ating presidente? Totoo ba itong dokumento na ito na galing na sa isang ospital? Totoo ba ito? So, that is not a statement of fact. That is only a question. So, dapat ang gagawin ng Malacanang, sagutin lang. Walang problema, nagdemanda sila. So, right naman nila magdemanda. So, anyway, I don't know, siya matademanda o NBI, hindi ba natin klaro. But, sa atin lang, hindi siya unlawful publication kung nagtatanong. Statement of fact, ibig sabihin, may statement ka ng isang story and yung story na yan fake or hindi totoo and alam mo na hindi totoo but pinablish mo pa rin and yung publication na yan cause damage or endangers public order, cause panic or damage to the interest of the state. Yun ang tawag na unlawful publication.